Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang kapayapaan ng Diyos na inihandog sa atin sa tuwina upang natin pagtibayin ang ating pananampalataya na tayo'y pinagbubuklod ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Tunay nga tayo maging karapat-dapat na gumanap sa pagdiriwang na ito. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alilanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming magyayari tiyakan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra
at Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapagpanampalataya ang mga hintil. At habang panahon silang nanatili roon, kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggang hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos ng Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakilang Ama kaysa akin. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanglibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit dapat makilala ng sanglibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin."
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano kaya ang salubin ng mga alagad na kanunahan nilang matunghayan, makinig sa ganitong mga pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo? Alam ko na kung ano yung ibig sabihin. Nagpapaalam na si Jesus, saan siya kayo pupunta? Kaya sinabi rin ni Felipe noon, o ni Tomas noon, saan kayo pupunta? Di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ng daan papunta sa pupuntahan ninyo? Yun agad naisip ng mga alagad. Tila yata si Jesus ay nagpapaalam na tama. Binalikan ng mga alagad ng itong eksena upang sabihin, ito na pala yung ating huling hapunan, kapiling natin na ating Panginoong Kristong na nakiisa sa atin, kasama natin sa pagdulog sa hapagkainan. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa ating lahat. Yun na pala ang kahululinan ng pagkakataon sapagkat pagkatapos lamang noon, mga ilang oras na makanalilipas, dinakip na si Kristo. At kahit na tayo nakalito lahat, natakot tayo sapagkat ang mga sundalo naririyan. Pero naririyan si Judas, nakita natin, upang sabihin, si Judas yata ang nagturo kung sino si Kristo. Ipinagkanulo niya si Kristo. Marami silang salaysayin, marami silang kwento, mga karanasang hindi nila malilimutan. Pero, isa sa mga mabibigat na karanasan dapat hindi niyan malimutan, yung pinapahayag ngayon sa ating mabuting balita. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ba't nagsalita si Jesus ng ganitong kapayapaan, ganitong haharap siya sa maraming kaguluhan, ipagsasakdal si Jesus, paparatangan si Jesus, at marami ang mga taong sumisigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Gayong, balikan natin ang sinasabi ni Kristo. Siguro marahil sinabi ito ni Juan o ni Santiago. Kapayapaan ang binanggit niya. May kapayapaan ba sa naging buhay ni Kristo hanggang sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagpapakasakit? Namatay din siya. Ano yung sabihin ng kapayapaan? Nagkakagulo pa rin tayo. Natatakot tayo, baka tayo isunod ng Imperyo Romano upang tayo ipagsakdal din. At baka katulad tayo ni Kristo na ipako din tayo sa krus. Ganong kapayapaan ang daw ang iniiwan ni Kristo. Anong kapayapaan? Nagkakagulo nga tayo. Ito ang mga katanungan ng mga alagad. Sa managanap na pangyayaring huling hapunan na pala nila yon. Sa mga pangyayaring dinakip si Kristo, ipinagsakdal. Nung mangyari na siya, na mga tao sumisigaw, ipako sa krus. Natunghayan natin sa malayo, tayo nagtatago na si Kristo may pasan na krus. Malayo din tayo na nakita natin si Jesus na nakabayubay na sa krus. At sasabihin natin, kapayapaan ang iniwan ni Kristo. Dumaan ang maraming mga panahon upang sila'y mag-usap-usap at kanilang mapagnilayan. Ang kapayapaang ibinigay ni Jesus ay ang kanyang mga aral at gawa. Binalikan ng mga alagad ang mga bagay na ito at nilang pinagnilay-nilay kung ano ibig sabihin nito sa tanang kanilang buhay nung kapiling pa nila si Jesus. Ano ibig sabihin itong mga iniwanan ni Kristo, mga salita at gawa na bumubuhay, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay kagandahan ng kalooban, nagbibigay ng katatagan ng ating puso at kalooban sa gitna ng hirap at pasakit ng buhay. Ang mga aral ni Jesus pala ang nagbibigay sa atin ng magandang buhay. At ang kanyang palang mga pinaaral, binitiwan niya mga salita at ang kanyang buhay na kapiling natin, na nakita rin natin kung paano siya makihalubilo sa mga tao, paano siya tumulong sa mga mahihirap, paano niya binigay ang kanyang puso sa mga taong may makaramdaman,
May mga kasakit sa kanilang mga katawan, mga bulag, ang mga patay. Iniisa-isa ng mga alagad ng mga ganito upang sabihin, ang iniwanan ni Kristo ay para sa kapakanan natin, sa pawang kabutihan ng ating buhay, for the well-being of the people who would believe in Him. Kaya sasabihin ng mga alagad, yan ang ibig sabihin ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sapagkat meron tayong pinanuntunan, meron tayong sandigan, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At tamang-tama ang kanyang mga salita, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan pa lang ito, shalom pala ito, iniwan niya, ay para sa kabubuti ng mga tao, sa lahat ng mga tao na nananampalataya, for the well-being and for the welfare of the people following Jesus Christ. Ito pala ang iniwanan ni Kristo, shalom, kapayapaan. Ang shalom ay galing sa Hebreo na salita na ibig sabihin ay kapayapaan, pero ang napakahalaga nito, hindi yung tigil putukan, ceasefire, para magkaroon ng kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan na iniwan ni Kristo at ibinibigay ni Kristo. Para sa akin, para mga bata, teka muna. Tapos maya-maya, game na ako. Ituloy natin ang putukan, ituloy natin ang labanan. May ceasefire naman Parang mga bata. Pero sabihin, hindi ito ang kapayapaan na sinasabi, absence of war, o wala ng alitan, ceasefire, ay, shalom, ceasefire. Hindi iyan. Mas malalim pa ang binibigay ng ating Kristo sa ating mabuting balita ngayon na ibig sabihin, ang mga salita at gawa ni Kristo na iniwan niya sa atin ay nagbibigay sa atin ng magandang buhay. May pag-asa, nagbibigay kahulugan ng pagkakaisa, nagbibigay kahulugan na tayo ay magpasalamat sa Diyos, lalong-lalo na tigit sa lahat, kapakanan ng bawat isa na nagpapatawaran. Ito ang kulang sa digdig, ang pagpapatawad. Ito ang kulang sa digdig na nagkakaisa. Ito ang kulang sa daigdig. Sa madaling salita, kulang sa daigdig ang kapayapaan na iniwan ni Kristo. Ano pat, iniba natin ang patakaran sapagkat ang sanlibutan ay may pamamaraan para sa shalom. Pero ang shalom na ito, kapayapaan na ito, ay hindi dito nakabatay. O teka muna, ceasefire muna tayo. Teka muna, huwag muna tayo magkagalit. Mamaya na tayo magkagalit. Ano ba yan? Mamaya na tayo magkagalit. Mamaya natin pagpatuloy ang ating pagkakagalit sa isa't isa. Pagtatampuan natin, ceasefire muna tayo. Hindi iyan ang kapayapaan. Hindi ba tayo mga bata, nakita natin kung ano ang kahulugan ng salitang iniwanan ni Kristo upang sabihin ng mga alagad, itong ibig sabihin ng shalom, hindi ito ceasefire, tigil putukan, kundi mas malalim pa ibig sabihin ang salita at gawa ni Kristo na iniwanan niya sa atin, na iniiwan sa atin. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Iniwan sa atin ni Kristo ang kanyang mga salita at gawa sa kanyang tanang buhay. Kung paano tayo nabuhay, nakapiling natin si Kristo, kung paano natin siya nakilala ng lubusan, natunghayan ang kanyang mga ginagawa. Minsan nagtataka nga tayo, aba, niyakap niyang ketongin. Ay, binuhay niya ipatay. Maraming mga bagay na sinasabi. Ito ang kapayapaan na binigay ni Kristo. Ang halaga at kahulugan ng kanyang mga salita para sa kapakanan, kabutihan, at para sa lahat ng pagpapala na ipinagkakalob ng Diyos sa mga tao. Ito ang shalom na pinapahayag ni Kristo na iniwan niya sa atin, na ngayon ay binibigay natin ng pagpapahalaga at kahulugan, na ngayon ay ating pinagninilayan. Heto tayo ngayon sa pagdiriwan ng banal na misa upang sabihin, ako ba'y naging kasangkapan sa kawalan ng kapakanan ng aking kapwa? Sapagat ako ay naging corrupt sa aking tungkulin, sapagat hindi ako naging tapat sa aking mga tungkulin, na marami ang naapektuhan, marami ang nawalan ng trabaho dahil sa akin, marami ang mga taong nag-away-away tungkol sa aking pamamahala.
Marami ang mga tao na nawala ng hanap buhay sapagkat mali ang aking pinamamalakad at hindi ako sumunod sa panuntunan ni Kristo sa kanyang mga aral at gawa. Yan ang mga katanungan iniiwan sa atin. Ngayon tayo nagtitipon sa banal na misa. Pagwawalang bahala, pagkakanya-kanya, at kawalan ng pitagan sa mabuting balitang dapat sanay ito'y maging pamantayan natin para sa ating mabuting buhay at kapakanan. Balik natin ang kapayapaan, tunay na kapayapaan ng shalom na binabanggit ng ating Panginoong Kristo. Manangan tayo sa kanyang mga salita at gawa. Bigyan natin ang halaga at kahulugan. May pagilom ang lahat ng bagay upang sabihin ang gawa at salita ni Kristo ay nagiging makahulugan para sa sanang ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga ibig na makamit sa buhay, tunay na pagsasaayos ng ating buhay pananampalataya at maitutok natin ating sarili sa kapayapaang iniwan sa atin ni Kristo ang kanyang salita at gawa na siya nagiging ating pamantayan at pinanununtunan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mamayan ng lahat ng bansa naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapakitulungan mo kami maging malawak nawa ang aming mga pangunawa sa takbo ng aming kasalukuyang buhay na may pag-aalitan upang ang lahat ng mga bagay ay mauwi sa iyong mga pinahayag. Nag-iwan si Kristo ng kapayapaan sa kanyang mga salita at gawa at sa kanyang mga pinanuntunan sa buhay. Tunay nga nanggaling sa Ama ang lahat ng ito at pinagtibay ni Jesus upang sa kanyang mamutawi sa puso't isipan niya ang kahulugan ng tunay na kapayapaang ipinagkakaloob ng Diyos Ama. Kaya maghahari ka sa amin, O Diyos, patuloy mo kaming kalingain at dagdan kami ng tunay na kapayapaan na nagbibigay kahulugan sa maayos at matuwid naming buhay. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng isang bayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na loob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo pang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikabubuti ng lahat at tunay na kapayapaang iniwan ni Kristo, tayo nagpapahalaga upang lahat ng bagay may saayos sa pamamagitan ng kanyang naging buhay. At ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoon Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad naman tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman, ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabanal na sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod sa kalakipang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal
na gawain. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nanghinaan na kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghay mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalis at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestes Diei. Omni delectamentum in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugitur essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo amang aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,